Samantala, sa bahagi ni Magnus, tulala siyang naglalakad papauwi. Nag-aalala siya kay Maris na bigla na lang umalis nang walang paalam. Naisip niyang sundan sana iyon agad sa pag-akyat sa Ibisan, pero hindi pwede. May mga kaso pa siyang kailangan asikasuhin sa bayan. Hindi pwedeng pabayaan niya na lang ang mga nangyayaring pagkamatay sa San Andres. Sigurado namang hindi mapapahamak si Maris kahit mag-isa lang ito, dahil kumpleto na ang kapangyarihan niya na magagamit para ipagtanggol ang sarili. Idagdag pa, nasanay naman talaga iyon na maglakbay ng mag-isa. Oh, mahal, anong problema? Bakit ang lalim yata ng iniisip mo? Tanong ni Althea nang makita si Magnus na nakaupo sa may tapat ng puno ng mangga. Si Maris kasi, hindi na nakapaghintay. Umakyat na agad ng Ibisan. Hala, ganun ba? Kaya pala hindi ko na siya nakikita na dumadaan sa tapat. Hindi man lang niya pinalampas ang Pasko at Bagong Taon. Bispiras na ng Pasko bukas, oh. Anong plano mo? Di wala. Kahit naman hindi tungkol sa Pasko at Bagong Taon, ay hindi pa rin ako pwedeng umalis na lang basta-basta. Kailangan muna namin lutasin ang nangyayari sa San Andres. Wala namang ibang gagawa noon kung hindi ko gagawin yun. Hala mahal, parang delikado yata yung plano mo. Diba sabi mo na mamatay ang mga taong makakalapit o makakakita sa tikbalang doon sa San Andres? Oo, tama ka. Pero huwag ka mag-alala mahal. May iniwan na pangontra si Maris. Mapoprotektahan raw ako nito. Sigurado ka ba dyan, mahal? Oo, may tiwala ako kay Maris. Hindi siya mag-iiwan ng ganito kung hindi sapat ang kakayahan para protektahan ako sa mga nilalang na tinutugis ko. Okay, sige pala. Tara, doon na muna tayo sa taas. Aya pa ni Althea. Ay, Althea, aalis muna pala ako. Pupunta ako kina Pandoy. Titignan ko lang kung sinisimulan na ba ang paggawa ng bahay nila Jaime. Pati na rin iyong para kina Isay. Ipinasabay ko na kasi. Para bago magbagong taon ay tapos na o pwede nang malipatan. Marami naman ang gagawa, kaya mabilis lang yun. Okay sige. Mag-iingat ka mahal ha. Wika pa ni Althea. Agad namang nagbukas ng gate ang batang si Lino noong marinig ang sinabi ni Magnus na aalis ito. Habang binabaybay na ni Magnus ang daan lampas ng sentro kung saan bihira ang mga kabahayan, ay napansin niyang may nakasunod na dalawang itim na SUV. Iyong madalas makita sinasakyan ng mga opisyal ng gobyerno. Bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala. Maluwag naman ang daan at kaunti ang kasalubong. Maaari naman sila mag-overtake, pero hindi ng mga ito ginawa. Mukhang sinusundan talaga siya at hinihintay lang na makarating sa perfect spot para makat siya. Agad niyang kinuha ang 45 caliber na baril sa compartment ng sasakyan. Palagi iyong naroon pang emergency. Tinignan muna niya kung kumpleto ba ang bala at kumpleto naman. Ilang sandali pa ay nag-overtake na ang isang sasakyan na itim at nilampasan siya. Noong makalampas ay biglang humarang at nagpreno. Alam na ni Magnus ang ibig sabihin noon. Inaambush siya. Pagkabukas ng bintana ng kalaban ay agad na rin lumipat si Magnus sa kanang bahagi ng sasakyan at doon siya bumaba. Dahil kung dito siya sa kaliwa lalabas, mababaril siya nang nasa likuran na sasakyan at wala siyang cover. Mabilis nagpaulan ng bala ang mga nasa unahang sasakyan. Basag-basag ang salamin ng sasakyan ni Magnus. Maging ang mismong katawan ng sasakyan ay natadtad ng bala. Noong huminto sa pagbaril ang mga kalaban, ay agad tumayo si Magnus mula sa pagkakayuko.
at pinagbabaril ang tatlong lalaki na nasa unahang sasakyan. Tumimbuang ang mga iyon. Saka naman pinagbabaril ni Magnus ang sasakyan sa likuran. Umatras iyon kaunti dahil nagulat. Binuksan ni Magnus ang pintuan sa may gitnang bahagi ng sasakyan. Saka kinuha ang baril na Uzi roon. At saka naman sinundan ang sasakyan na umaatras at hindi rin tinigilan sa pagbaril. Noong muli niyang lingunin ang mga lalaki sa harapan, ay nakita niyang nakatayo na uli ang mga iyon at nakahawak na naman sa kanilang baril na nakatutok na sa kanya. Kaya tumakbo na si Magnus sa may talahiban at biglang nagdive noong nagpaula na ng bala ang mga kalaban. Gumanti naman si Magnus pero agad naubos ang kanyang bala. Nakatayo lang ang tatlong lalaking may malalaking katawan sa may harapan ng sasakyan. Hindi pa tayo tapos, Argente. Pero ito na ang huling araw mo sa mundo. Wika pa ng isa. Tinignan ng mabuti ni Magnus ang mga mata noon at nakita niya ang pagpapalit ng kulay. Naging kulay pula bago bumalik rin sa normal. Mga baltukan, may nang wika ni Magnus. Magaling, Magnus Argente. Mabuti at kilala mo ang lahi namin. Ipinaliligpit ka na ni Atty. Castro. Mali ka ng binangga, bata. Isa kang malaking tinik sa lalamunan ni boss. Kaya mamaalam ka na sa mga mahal mo sa buhay. Sabi naman ni Magnus, kung talagang ako ang pakay niyong patayin, puntahan niyo ako mamaya sa kamalig ng hasyenda. Doon niyo ipakita ang bangis niyo. Huwag dito sa kalsada. Maaalarma ang mga tao at maglilika ng panig. Di sige, Argente, pagbibigyan ka namin dahil kamatayan mo naman yan. Uwi ka noong isang lalaki at umalis na ang dalawang sasakyan. Naisip ni Magnus na mga pangkaraniwang bala lang ang gamit niya. Kaya kayang iluwa ng katawan ng baltukan ang mga bala kahit pa matamaan sila ng marami. Noong siya na lang ang mag-isang naroon, ay dahan-dahan ang naglakad si Magnus papunta sa kanyang sasakyan. Napailing-iling na lang siya nang makita ang sinapit ng kanyang sasakyan. Lumapit siya sa pintuan sa bahagi ng driver's seat at binuksan iyon. Nagkalat ang durog na salamin sa upuan at sa sahig. Winalis niya ang mga bubog gamit ang basahan, saka naupo na. Noong pihitin niya ang susi ay umandar naman iyon, kaya ipinagpatuloy niya na ang pagmamaneho papunta ng hasyenda. Hindi na rin naman siya kalayuan roon. Pagkarating niya palang roon ay natataranta ang mga nakakita ng mga tauhan. Dali-dali nilang sinundo sina Pandoy at Tomby. Mags, ano nangyari? Parang nanggaling sa gera ang sasakyan mo ah. Ayos ka lang ba? Tanong ni Tomby. Oo mga tol, wala naman akong tama. Pero ang sasakyan, napuruhan. Sino may gawa nito, Mags? Tanong naman ni Pandoy. Ang hayop na yun, pinagbigyan ko na nga na hindi saktan at hindi sirain ang karir niya. Nag-hire tuloy ng mga tauhan na baltukan. Ha? Sino, Mags? Ang mga Carlos ba? Hindi, yung head ng RD na si Atty. Melchor Castro. Mga tauhan niya ang tumambang sa akin sa daan, papunta rito. Ipinaliligpit raw ako ng boss nila dahil tinik na ako sa lalamunan. Talaga? Paanong hinayaan ka nilang makaalis? Sinabi ko kasi na wag namin gawin sa kalsada ang labanan dahil maiiskandalo ang mga tao. Sumugod na lang sila dito sa kamalig mamayang gabi. Ha? Di kailangan pala natin maghanda. Oo. Pandoy, ipakancel mo muna ang trabaho ng tanghali. Kailangan makauwi na ang lahat ng tauhan pagkatapos ng tanghalian. Tapos Tomby, lahat ng tao sa bahay mo, pati na kinamang Fidel, ay doon na muna siguro manatili sa bahay nila Pandoy. Medyo malayo na yun rito, mas safe doon. Basta magsarado lang ng maigi. Pero kung magiging masikip sila roon, di dyan na lang sila. Mag-lock na lang ng maigi.
Paano ang mansion, Mags? Sino magbabantay sa kanila roon? Susubukan kong tawagan si Ninong. May oras pa naman para makarating siya rito bago mag alas 4 ng hapon. Bali, si Ninong, si Mang Ambo at Efraim ang magbabantay roon. Sige na, gawin nyo na ang mga kailangan nyong gawin. Basta after lunch ay dapat clear na lahat rito para wala na ibang madamay. Mags, ilan ba ang mga baltukan na inaasahan natin rito? 6 ang nakita kong sakay ng 2 sasakyan. Kaya sa tingin ko, hindi sila aabot ng 10. Okay, Mags. Ayaw mo bang lagyan mo na ng plastic ang windshield mo? Huwag na. Kapag nalipol natin mamayang gabi ang mga baltukan na iyon, ay papa-general repair ko na lang ito. At iiwanan ko dito sa inyo para gawin yung service. Pwede naman akong bumili ng bago sa mga susunod na araw kapag may oras na akong umalis. Sige na, aalis na rin ako. Uwi ka pa ni Magnus at nagbiyahe na papauwi ng mansyon. Habang nasa sasakyan ay idinayal niya ang kanyang cellphone. Samantala, sa bahagi naman ng mga baltukan na tumambang kay Magnus ay nagsalita ang second in command sa grupo. Samuel, ano nangyari? Bakit mo hinayaang makaligtas pa ang taong iyon? Hindi ka rin nag-iisip, Solomon, no? Naalala mo ba kung anong utos ni Boss Melchor? Tapusin ang Magnus Argente na iyon ng tahimik. Ikaw ang nagdesisyon na tambangan siya ngayon at gumawa ng gera sa gitna ng kalsada. Mabuti nga at wala pang mga napadaan masyado. Dahil kung hindi, ay hindi rin malayong may mga dumating na pulis. Ayaw ni Boss ng iskandalo. Hihina ang pasugalan kapag may gulo sa bayan. Kaya dapat tahimik lang. Nahawa ka na sa mga gunggong na yan mag-isip Humanda kayo, lulusubin natin mamayang gabi ang hasyenda ng mga Argente. Doon gustong mamatay ng Magnus na iyon kaya pagbibigyan natin siya. Muli namang nagsalita si Solomon. Paano kung napaghandaan nila tayo? Anong paghahanda naman ang gagawin nila? Katulad noong baril na ginamit ni Magnus na idinura lang ng katawan natin? Yun ba ang kinakatakutan mong paghahanda nila? Hindi yun, Samuel. Hindi mo ba alam ang kwento na dati ay malakas ang pamilya Carlos rito at napakarami nilang tauhang aswang at mga bandido? Pero nalipol daw ng mga Argente at nagawang umalis na mag-asawang Carlos sa lugar na ito sa takot na pati sila ay madamay. Baka yung Argente na tatay ang may kakaibang kakayahan. Pero itong si Magnus, nakita mo naman, di ba? Magaling lang umilag sa bala. Pero pangkaraniwang baril lang ang meron siya. Tsaka wala siyang kakaibang sandata o kapangyarihan. Kaya sisiw lang sa atin yun. Itigil mo na ang pag-aalala mo. Tara na, mag-inuman na lang muna tayo habang nagpapalipas ng oras. Mamaya, kapag napatay na natin ang Magnus na iyon, ay dadalhin natin ang ulo niya kay Boss Melchor. Saka tayo babiyahin ng Cebu. Doon na tayo magpapalamig. Nasa atin na rin naman ngayon ang perang kabayaran. Pagkatapos sa Cebu, ay pwede pa tayo magliwaliw sa iba't ibang lugar. Ayos ba sa inyo ang plano kong yon? Oo naman, Samuel. Kaya nga ikaw ang hinirang namin pinuno dahil magaling ka sa pagpaplanong ganyan. Sagot naman ng ibang mga baltukang kasama. Ang grupo ni Samuel ay mga herd killer na lumilibot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at wala sila sa Bohol noong panahon ng kasagsagan ng paglalaban ng pamilya Carlos laban kay Magnus. Kaya wala silang alam kung anong uri ng tao si Magnus, ni hindi nila alam na ito ang tinaguriang tagabantay. Habang nasa biyahe ay kinuha ni Magnus ang kanyang cellphone at idinayal ang number ni Father Jacinto. Hello, Ninong, kumusta po? Busy ka po ba ngayon? Anong klaseng tanong yan, Magnus? Araw-araw ay may ginagawa naman talaga ang isang pari. Ang totoong tanong ay ano ba ang kailangan mo? Bakit ka napatawag? Kasi, Ninong, katatapos na akong tambangan ng mga baltukan na hinayar ni Atty. Castro. Yung head ng RD, di ba? Tumanggi siya sa'yo na magbigay ng malaking donasyon. Kaya ayun, kumuha ng hitman na tutumba sa akin. Hindi naman sila nagtagumpay.
Tapos napakiusapan ko na sa kamalig sa asyenda na lang ako puntahan mamayang gabi. Kaysa sa gitna ng kalsada kami naglalaban ng umagang-umaga. Kailangan ko po sana na magbabantay sa bahay. Hindi malayo, may sumugod rin doon. Wala akong ibang makukuhang backup dahil kakailanganin ko sina Tomby at Pandoy sa asyenda. Siguradong malalakas at marami rin ang darating. Ah, ganun ba? Sige, pupunta ako dyan. Sa mansyon ako didiretso. Maraming salamat, Ninong. Ay nako, huwag ka magpasalamat. Bored na ako sa buhay ko. Kaya malaking bagay sa akin ang sumabay paminsan-minsan sa panghahunting mo ng mga aswang na yan. Okay po, sige, bye. Paalam pa ni Magnus sabay patay ng tawag. Ilang saglit pa ay nakarating na si Magnus sa mansyon. Pagkabukas ni Efraim ng gate ay gulat na gulat ang lahat sa nakitang itsura ng sasakyan. Natadtad ng bala at may basag ang salamin. Mabilis namang bumaba si Althea at sinalubong si Magnus. Mahal, anong nangyari? Nag-aalalang tanong pa nito. Ayun, tinambangan ako ng mga aswang. Efraim, red alert tayo ngayon. Darating mamayang hapon si Father Jacinto. Kasama mo siya magbabantay rito, tsaka si mga ambo. Bago lumubog ang araw, ay siguraduhin mong nakatrangka na ang mga bintana ng maigi ha. Opo, Kuya Magnus. Sagot naman ang binata. Sabi naman ni Althea. Bakit, mahal? Susugod rin ba sila rito? Actually, hindi. Sa kamalig sa asyenda nila ako pupuntahan, kaya doon ako maghihintay. Kailangan lang na may bantay rin dito, dahil baka mag-traitor sila at magpadala rin ng susugod rito. Sige pala, tara na sa taas. Magbihis ka na muna. Magtanghalian na rin tayo ng maaga para makatulog ka maghapon bago pumunta sa asyenda mamaya. Oo, sige. Pagsang-ayon pa ni Magnus at umakyat na sa ikalawang palapag. Kinahapunan, pasado 3:00 ng hapon, ay dumating si Father Jacinto. Ninong, maraming salamat sa pagdating ha. Wala ito. Para naman makaalis ako paminsan-minsan ng San Isidro. Siya nga pala, Magnus. Mukhang may matinding laban ang mga kaibigan mo ah. Sinong mga kaibigan, Ninong? Iyong nasa grupo ng Marine Corps at mukhang kasama nila si Lino sa misyon. Umorder si Rafael sa akin ng mga baril at maraming bala. Susugod na raw sila sa Vinictican City. Oo nga po, Ninong. Dapat nga ay kasama kami roon. Kaso, ang dami rin kailangan asikasuhin rito eh. Idagdag pa na wala akong kapangyarihan ngayon. Wala rin ako masyadong pakinabang roon sa ganitong kalagayan ko. Paano, Ninong? Maiwan ko na kayo rito. Alam nyo naman ang guest room sa itaas. Bahala na kayo pumili roon. Magnus, kapag sumapit ang 8:00 ng gabi at wala pa akong nararamdamang panganib rito, ay susunod ako sa iyo sa asyenda ha. Sayang ang ipinunta ko rito kung hindi mo lang ako makakapagpaputok ng baril. Okay, sige, Ninong. Pagsang-ayon naman ni Magnus. Matapos ng kanilang pag-uusap, ay tumulak na si Magnus patungo ng hasyenda. Pagkapasok pa lang ni Magnus sa bukana ng hasyenda, ay napansin niyang wala nang kahit isang tao ang nagtatrabaho roon. Pagkarating niya sa kamalig, ay may naabutan siyang 10 kalalakihan na kasama nila Tomby at Pandoy na naglalagay ng mga bala sa magazine ng mga baril. Galing nila iyon isinawsaw sa Blue Sodium Solution. Agad tumayo si Tomby at lumapit kay Magnus. Oh, anong ginagawa ng mga yan rito? Mags, mga nagpresenta sila na maging volunteer group. Naisip raw kasi nila na palagi na lang tayong 3 ang dumidepensa sa asyenda. Samantala, kaya naman nilang lumaban. Kaya ayan, bumuo sila ng grupo na siyang magiging protector daw ng asyenda. Nakasalalay rin daw ang buhay nila sa asyendang ito. Kaya hindi sila papayag na may manggulong iba, lalo na kung mga aswang. Handa rin nilang ibuwis ang buhay nila para protektahan ka. Ha? Bakit kayo pumayag? Alam nyo namang ayokong may inosenteng nadadamay sa laban kong ito.
Ano ka ba, Mags? Anong tingin mo sa amin ni Pandoy? Hindi kami sumasama sa mga misyon mo dahil trip-trip lang o bored kami sa buhay. Pinoprotektahan ka namin sa abot ng aming makakaya dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng bagong buhay at nagpapanatili na nabubuhay kami ng maayos at parangal. Kaya walang pinagkaiba sa amin ang 10 yan. Tsaka huwag kang mag-alala, mga binata at biyudo ang mga iyan. Kaya walang pamilyang maiiwan kung sakali. Hindi rin naman sila sasama sa mga misyon mo. Dito lang sila magbabantay sa hasyenda. Kailangan natin ang mga yan, Mags. Hindi sa lahat ng oras ay narito ka para protektahan ang hasyenda. Bumuntong hininga si Magnus at pumasok na sa loob ng kamalig. Magandang hapon po, Sir Magnus. Bati sa kanya ng 10. Sabi naman ni Magnus, sigurado kayo, naiintindihan nyo kung gaano kadelikado itong pinasok nyo. Oo, boss. Alam namin at handa kaming itaya ang buhay namin para rito. Kayo nga, itinataya palagi ang buhay nyo para sa amin. Kaya ganun din kami sa iyo. Okay, sige. Hindi ko naman maitatanggi na kailangan ko rin talaga ng kalalakihan na magbabantay at poprotekta rito. Hayaan nyo, pagkatapos ng araw na ito at kapag nakaligtas pa tayong buhay, magsasanay na kayo sa pakikipaglaban. Sina Tomby at Pandoy ay magtuturo sa inyo. Maraming salamat, boss. Sagot ng lahat at nagpatuloy na sa kanilang ginagawa. Pagkalabas ni Magnus sa kamalig ay nakasunod pa rin sa kanya ang dalawang sina Tomby at Pandoy. Pandoy, magmula ngayon ay tatanggap na ng 5,000 allowance ang mga iyan buwan-buwan para sa pagiging protector nila ng hasyenda. Tapos, dapat tuwing gabi ay may 3 o 4 na taong matutulog dito sa kamalig na siyang magmamasid sa paligid ng hasyenda. Tapos yung mga magjo-duty na magbabantay ng gabi ay libre ang tanghalian at hapunan. Doon mo na pakunin ang pagkain kina Aling Carmen. Ipalista mo na lang, tapos bayaran nyo na rin kada kinsenas. Tapos turuan nyo rin silang gumamit ng baril at hand-to-hand combat. Copy that, Mags. Mabuti at na-realize mo rin na kailangan din natin ng ganito. Kahit pa nga narito kami ni Tomby, mahihirapan kami ipagtanggol ang hasyenda kung kami lang. Kahit naman yung 10 ay kulang din talaga. Pero sapat sila para mamuno sa ibang kalalakihan na gusto ring lumaban kapag oras na may sumalakay ng mga kalaban. Oo, tama kayo. Kung ako nga ay nahihirapan na rin ngayon sa mga laban dahil wala akong kapangyarihan. Kaya naiintindihan ko kayo. Nagsalita naman si Tomby. Ano nang plano natin ngayon, Mags? Ganito, gagamit tayo ng molotov para makadagdag liwanag. Ha? Ano yun, Mags? Yung mga bote na lalagyan ng gasolina at langis sa loob at ibabato sa kalaban, mas madali sila makapitan ng apoy dahil mga baltukan ang mga ito at hindi lumilipad. Tara sa loob, doon natin pag-usapan. Boys, tara, isasama ko na kayo sa pagpaplano. Since kasama rin naman kayo na lalaban mamayang gabi. Ganito ha, normal position lang tayo ngayon. Walang kakaibang surprise. Ang mga makakalaban natin ngayon ay mga baltukan. Kalahi sila ng mga taong lobo. Hindi sila nakakalipad. At ang advantage natin sa kanila dahil hindi nila tayo kilala. O kahit ako ay hindi nila personal na kilala. Kaya wala silang alam sa background natin sa pakikipaglaban. Hindi na rin natin kailangan ng surprise strategy. Pero anyway, may inihanda naman ako. Pero ang gagawin natin ay ganito lang. Ipaparada natin ang jeep dito sa kaliwang bahagi ng kamalig. 4 ang magtatago sa loob. Maghanda rin kayo ng mga 10 molotov. Iyon yung bote ha na may lamang gasolina at langis. Sisindihan iyon saka ibabato sa kanila. Ayos lang kung may matamaan sa kanila o wala. Dahil ang pangalawang purpose naman noon ay para magkaroon tayo ng liwanag. Mga dibaril ang mga darating na aswang. Kaya maaaring pagbabarilin lang nila ang mga spotlight natin sa itaas. Hindi pwedeng wala tayong liwanag dahil hindi naman tayo nakakakita sa dilim. Sa loob naman ng kamalig ay 3 ang pupwesto. Back up kayo na magbibigay ng kung anumang kakailanganin ng mga nasa labas. Pero babaril rin kayo gamit ang Armalite. Sa kanan naman ay 4 din ang pupwesto roon.
Kasama ka roon, Tombi. Magdala rin kayo ng molotov. Maghagis kayo sa harapan at gilid na bahagi para maliwanag. Dapat lahat ay may dalang mahahabang itak ha. Mag-jacket na rin kayo ng leather kung meron man kayo noon. Kahit papaano ay makakatulong iyon na depensahan kayo laban sa malalalim na kalmot ng aswang. Sa harap naman tayo pupwesto, Pandoy. Magdala ka ng 4 na molotov, pero hindi mo ibabato sa kanila. Iahagis mo lang sa pagitan natin at sa pagitan nila para may liwanag tayo sa harapan. Kapag nakita niyong itinutok ko na sa mga kalaban ang pana na dala ko, humanda kayong pumikit. Flash grenade ang ikakabit ko sa dulo noon. Magkakalat iyon ng sobra-sobrang liwanag. At kung tititigan niyo ang pagsabog noon, ay baka abutin kayo ng 10 minuto bago bumalik sa normal ang paningin niyo. Kaya pumikit muna kayo ng 5 segundo pagkasabog noon. Saka kayo dumilat. Iyon ang pagkakataon nyo na bumaril sa mga aswang na nasa gilid banda. Huwag niyong aasintahin ang mga nasa harapan ha, dahil baka tamaan kami ni Pandoy. Kami na ang bahala sa mga nasa harapan. Kapag marami na ang tama ng bala, ay saka nyo sila suguri ng itak. Hindi ako sigurado kung magagawa natin silang mapatay sa bala lang na gamit natin. Dahil hindi naman ito mga blue sodium bullet. Normal na bala lang ito na isinawsaw sa blue sodium para tumago sa balat nila. Pero hindi sigurado na mamamatay sila nito kahit pa marami na ang tama. Kaya itak ang magiging panapos natin sa kanila. Walang susugod ang paisa-isa ha. Dapat palaging 2 para may backup. Hindi tayo lumalaban rito para maging bayani. Lalaban tayo para protektahan ang ating mga buhay. Kaya kailangan nating matapos ang laban na ito na buhay tayong lahat at walang mababawas kahit isa. Maliwanag ba? Yes, boss! Sagot naman ang mga tauhan. Oh, sige na, Pandoy at Tombi. Tulungan niyo muna silang gumawa ng molotov at ilagay sa mga sasakyan. Yung mga itak nyo ha, siguraduhin yung nahasa nyo ng mabuti at naisawsaw rin sa blue sodium solution. Wika pa ni Magnus at umalis na muna at nagpunta sa bahay nila Mang Fidel at Aling Carmen. Pagkarating roon, Mang Fidel? Mang Fidel, tao po. Ako po ito, si Magnus. Wika pa ni Magnus sa may pintuan dahil nakasarado iyon ng mabuti. Ilang segundo pa ang nakalipas bago iyon bumukas. Oh, Sir Magnus, narito ka na pala. Halika, pumasok ka. Pagkapasok ni Magnus sa loob, ay agad namang sumalubong sina Isay at Louie at yumakap kay Magnus. Kuya Magnus, maraming salamat po. Sabi naman ni Magnus. Oh, para saan naman? Kasi po, pinagawa niyo na kami ng sarili naming bahay. Napangiti naman si Magnus at sinabing, hindi pa nga natatapos ang paggawa ng bahay, ay nagpapasalamat na kayo agad? Kahit na po, maraming salamat po talaga. Wika pa ni Isay. Sabi naman ni Lola Auring, oo nga Sir Magnus, maraming salamat. Hindi namin alam kung ano pang maaari namin gawin para mapasalamatan kayo. Ay naku Lola Auring, siguraduhin nyo lang na nasa maayos kayong kalagayan palagi at malusog na namumuhay rito. Ay ayos na yun sa akin. Tsaka, tulungan nyo na rin si Jaime na makapagsimula sa kanilang buhay. Turuan nyo mag-sideline ng asawa niya sa pagluluto kapag nakapanganak na at alalayan nyo rin habang buntis pa. Mabango sa mga aswang ang ganyang buntis. Binabalik-balikan nga yan ng aswang sa bundok kaya ako dinala rito sa bayan. Kayo na ang bahala sa kanila ha. Opo Kuya Magnus, kami na po ang bahala sa kanila. Sagot muli ni Isay. Si Mang Fidel naman ang hinarap ni Magnus. Mang Fidel, nakahanda na ba ang mga baril nyo rito? Hindi malayo may mapadpad rito na aswang, lalo at hindi naman kalayuan ang bahay nyo sa Kamalig. Wala nang lalabas ng bahay ha kapag lumubog na ang araw. Oo Magnus. Sige po, maiwan ko na muna kayo rito at dadalawin ko naman si Jaime doon sa bahay nila Pandoy. Mang Fidel, pahiram din pala ako ng bike nyo ha para mas mabilis kaysa sa maglakad. Sige lang Sir Magnus.
Pagkalabas ni Magnus ay agad sinakyan ang bisikleta nakaparada sa labas at nagtungo na sa bahay nila Pandoy. Pagkarating roon, "Lingling! Weng! Ako ito, si Magnus!" Bumukas naman agad ang pinto. "Oh, Kuya Magnus, narito ka." "Ah, oo. Kinukumusta ko lang kayo. Sina Jaime ba? Nasaan?" "Nasa kwarto po nila." Agad namang lumabas ang lalaking si Jaime. "Sir Magnus, maraming salamat po." "Oh, bakit? Para naman saan?" "Para po sa pagpapagawa nyo ng bahay namin. Napakabilis po gumawa ng mga tauhan nyo. Baka 1 linggo lang ay tapos na ang 2 bahay at pareho nang pwedeng matirahan." "Ah, yun ba? Wala yun. Kumusta si misis mo?" "Ayun po, nagpapahinga sa kwarto. Masayang masaya rin po. Halos hindi nga umaalis sa harapan ng bahay na ginagawa eh. Excited na excited siya na makita." "Mabuti naman kung ganon. Jaime, siguro alam niyo na ang sitwasyon ngayon dito, di ba? May susugod ng mga aswang. Di hamak na mas mabangis ang mga ito kaysa roon sa mga nakasagupa natin doon sa bahay niyo sa bundok. Kaya kailangan huwag kayong lalabas ng bahay. Darating sila rito mamaya para patayin ako." "Hala Sir Magnus, bakit parang relax lang kayo na sinasabi yan? Kung ako ang nasa sitwasyon mo na may susugod na mga mababangis na aswang para patayin ako, ay baka hindi na ako mapakali." "Ano ka ba? Ganito talaga ang buhay ko. Tagatugis ng aswang, kaya tinutugis din nila ako. Palakasan na lang ng dasal sa itaas. At kung mas marami kayo na nagdarasal para sa kaligtasan ko, ay mas malaki ang tsansa na dinggin tayo ng nasa itaas." "Bilib ako sa inyo, Sir Magnus. Mag-iingat po kayo ha. Pwede po ba ako tumulong sa laban?" "Oo naman Jaime, may maitutulong ka. Ikaw ang gagawin kong taga-protekta sa pamamahay na ito. Bawat bahay na narito sa loob ng hasyenda ay kailangan may poprotekta. Lingling, nag-iwan ba si Pandoy ng mahahabang baril dito?" "Oo Kuya Magnus, mga Armalite." "Ayun, ibigay mo mamaya kay Jaime kapag nakalubog na ang araw. Iyon ang gagawin mo Jaime. Pagsamasamahin mo lahat sa may silid. Matibay naman ang bintana noon at hindi basta-basta mabubuksan. Tapos ikaw Jaime ay dito ka sa sala magbantay. Kapag may nagparamdam na aswang sa bubong ay paulanan mo agad ng bala. Hayaan mo na kung mabutas ang kisame at bubong. Papalitan natin yan. Ang mahalaga, walang makakagambala sa inyo rito." "Sigurado ka Sir Magnus? Hawakan niyo ako ng baril?" "Bakit? Hindi ka pa ba nakakahawak ng baril?" Hindi pa po eh." "Hayaan mo, sina Lingling at Weng na ang magtuturo sa iyo kung paano gumamit ng baril. Marunong na ang dalawang yan. Lahat ng narito ay tinuturo ang humawak ng baril dahil palaging target ng mga aswang ang hasyendang ito dahil sa pagiging manunugis ko. Kaya sinisigurado ko palagi na may baril na magagamit rito." "Maraming salamat po Sir Magnus sa tiwala." "Oo sige, babalik na ako sa Kamalig. Yung mga bilin ko ha, huwag niyong kakalimutan. Yung mga pinto at bintana dapat palagi nakasarado at nakalak ng maigi." "Okay po." "Okay sige Kuya Magnus," sagot ni na Lingling at Weng. Pagkalabas ni Magnus ng bahay ay muli na siyang bumalik sa Kamali. Naabutan niyang nakahanda na ang mga molotov na ginawa ng mga tauhan. Pasado na noon 5:00. "Ano, handa na ba kayo humarap sa ating kamatayan?" Wika pa ni Magnus. Sumagot naman ang isa sa mga naroon na tauhan. "Basta't kasama ka namin Sir Magnus, ay willing kaming sumama kahit saan, kahit pa sa kabilang buhay." Tumango si Magnus at kinuha na sa kanyang sasakyan ang kanyang mga gamit, gaya ng compound bow, mahabang itak, 45 caliber na baril at gloves na may magnetic shock. "Pwesto na kayo. Pandoy, abutan mo muna ng soft drinks ng iba para madala nila sa jeep. Marami pa tayong stock roon sa likuran ng sasakyan." Agad naman siyang sinunod ni Pandoy. Matapos makainom ng soft drinks ng lahat, ay agad nang pumunta
sa naka-assign na pwesto. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 161. Mga katribo, paalala lang po ha, marami tayong upload na story dito. Sana po ay mapakinggan nyo rin ang iba, lalo na yung litratista ng mga aswang. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.